beloved, Boss Mike, Cervera. Hinamon ni Vice Yeah, President ito. ASEAN ang bangayan, binatikos ni VP Sara ang administrasyon dahil imbis daw na magtrabaho ay pinag-iinitan nito ang mga kritiko. Ang Pilipinas, baon na rin daw sa utang. Ano kaya ang buwelta ng Malacanang? Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte, kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. Sinabi ng bise na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip daw kasi natugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media. Kita nyo ang binabanggit mga kababayan, yung pangit, yung malaking nguso, si Bugris. At ito hong si Jason Sa, hinuli ng NBI. Di ba? Eh mga kababayan, trabaho ng NBI yun eh. Kung di ba naman tanga talaga yan si Sara, no? May nalabag na batas, putang ina mo Sara, yang mga kaalyado mong nagtatanggol sa yung bobo ka. Wala kang magawa, gaganyan-ganyan ka lang. Sabi, kaysa pinagtotoonan ng pansin yung mga kritiko daw na nagpapahayag lang naman daw ng kanilang mga opinion at pananaw sa social media, magtrabaho na lang. Gago! Anong magtrabaho? Nagkatrabaho ang Pangulo. At ginagawa rin ng trabaho ng NBI. Kaya pinaghuhuli itong gumagawa ng fake news, maiangat ka lang. Diba? Yan ang pakinabang mo sa mga yan maiangat ka lang. O kaya galit na galit ka, putang ina mo ka. Hinuli mga kababayan yung kalbo. Jason Sa, yung bungal, yung hikaing bungal na kalbo. Abay, galit na galit si Sara. Bakit daw hinuli? Putang ina mo! Anong ginawa ninyo? Nagpakalat kayo ng mga pekeng medical report. Pinalalabas nyo patay na si Pangulo, pinalalabas nyo na may malubhang sakit, pinalalabas nyo na mayroong stage 4 colon cancer. Putang ina, sinong di mabibwisit sa inyo? At ang tanong ko, yung ba'y tama, Teresita Tan? Nico Day Choco, yung ba yung tama? Wala bang paglabag na nakikita kayo doon? Dahil ba sila mga vlogger, dapat ligtas na sila? Tatanga-tanga ka, Sara. May mga kasalanan yun. May mga kasalanan. Kaya, ginagawa lang din ang trabaho ng NBI para sila ay imbestigahan. At kung may makakitaan ng sapat na batayan o ebidensya, yan po ay ihahabla. At bahala na ho ang korte na siyang humusga kung etong mga ito ay totoong mga may kasalanan. Tayo alam na natin yan. Sigurado na may mga kasalanan, di ba? Galit na galit siya na yung kanyang yung ngongo, yung hindi mo maintindihan kung ano sinasabi. Di ba? Etong iba pa, itong si Bugris, na nagpakalat din. Yung mga nagpakalat. Meron pang isang babae na humihiram ng filter para maiba yung itsura. Pero nung nakita ko yung itsura, putang ina. Sobrang pangit pala. Sabagay, pare-parehas naman sila. Ngayon, tanong ko, maliban na hulihin, maliban na trabahuhin, maliban na imbitahan ng NBI itong mga taong ito, syempre mga kababayan, normal ho yun. Di ba, Benji? Trabaho ng NBI yun na kayo ay panagutin kung mayroon kayong kasalanan. Kasi maraming mga nagrereklamo. Isa na ako doon na nagrereklamo. Ginagawa ninyo Kung ano-anong ginagawa nyo kay Pangulo na fake news, hindi na kayo nahiya.
Manang-mana kayo dyan sa putang inang idol nyo na si Sara eh. Oh. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media? Bobo, tanga! Hahabulin mo pa yung nasa social media. Putang ina mo, Sara, yung tatay mo nga, ipinahiya si teacher. Tatanga-tanga to eh. Nakalimutan niya yata, yung tatay niyang pilantod na nakakulong na. Di ba, iisa lang yun. Na na bumatikos kay Digong. Anong ginawa ng tatay mong putang ina mo? Tao ka mo ha! Di ba? Ipinahiya ho yun sa social media, mga kababayan. Ipinahiya. Tapos sasabihin na itong putang inang bobo, ang tanga nito, mga kababayan, napakabobo, napakatanga. Huwag daw habulin na, presidente ka na rin naman. Di ba? Oh, kita nyo? Lahat ng sasabihin niya, puro kabobohan. Wala man lang tayong narinig sa mga salita niya na medyo may matututunan. Lahat sablay, mga kababayan. Lahat wala tayong makukuha, mapupulot, kahit mabuting pag-uugali na lang. Tao pa mo ha! Tanginang yan. Oh, di ba Big Ed? Oh, yung idol mo, bobo. Ay na. Wala. Bumabalik sa kanya eh, di ba? Oh, balik lahat sa kanila eh. Sige tuloy. Tanga-tanga. Oh, tingnan mo yung itsura mo. Ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, sa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing. Yeah. Kita mo, kailangan kailangan turuan ka pa ng nag-i-interview sa'yo, sasabihin mo kasi lumulutang ka. Putik na yun, kung pagsasalita lang, hindi mo ko tatalunin. Oo. Sa bagal mong mag-isip, sa bagal mag-generate ng utak mo, kung ano yung isusunod mong sabihin, tatalunin kita ng milya-milya. Oo. Kung mag-uumpisa tayo ng monumento, ni Andres Bonifacio sa Caloocan, nasa MOA na ako, nasa Balintawak ka pa lang. Tao pa mo ha! Totoo naman, di ba? Di ba? Tama ba, Jojo Chavez? Puta, sa bagal ng utak na ito umikot. Puta, kung paligsahan kami na ito kabilisan para magsalita, para kung paano magsalansan ng sinasabi, malayo. Tatalunin ko to, mga kababayan. Oo. Kung paligsahan nga lang, sinabi ko na. Kung ang baseline, mga kababayan, sa monumento, maging judges namin si Along Malapitan. Diyan kami mag-uumpisa. Kung ganun lang ang paligsahan, putang ina, yung utak ko, nandoon na sa MOA. Si Sara, nandoon pa sa Balintawak. Nasa Balintawak pa lang yan, ganun, milya-milya ang layo. Ayop ka, putang ina mo talaga, putang ina ka. Tao pa mo ha! Ang tanga eh. Napakatanga talaga. Napakatanga. Oy, sabihin mo nga, Jojo Chavez, sa kaibigan mo, si, Big Ed ba yan? Si Big Ed? Panoorin niya to para, matauhan siya. Kanilang mga Sentiment. hinaing. Yeah. Yes, hinaing. Hindi pa sila magkasundo sa sentimento. At saka hinaing, Ewan ko, mga kababayan ko. Sa totoo lang, isa lang ang magiging pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Yung bang nagkaroon tayo ng vice-presidenteng katulad nito. Nakakapagsisi naman talaga eh. Nakakapagsisi. Di ba? My life code ko. Oh, di ba? Marites Musni.
Rogues Agsalud. Pagka yan naka-live, mga kababayan, nakaganyan pa, nakamulanglang sa binabasa niya. Iwasan natin ang mag-carpooling at magbisikleta para makatipid sa enerhiya. Ganun kabobo, putang inang yan. Duruin ninyo, binabasa na, nakamulanglang na. Mulmulanglangan na latta, di ba basaan na? Aba, agsasabali pa, ibasa na. Tokininam, kababaing ka tokininam. Di ba, nakakaya naman talaga Di ba? Nakagayan. Nakataas yung balikat. Iwasan natin ang pag-carpooling at pagbibisikleta para makatipid tayo sa enerhiya. Diyos ko! Sara, ewan ko, mga kababayan ko. Napakabobo, pati mga staff nila, hinayaan din no? Kita nyo? Tuloy! Mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Nagbitiw rin ng maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCO. Tangina, nagbitiw ka pa ng banat kay Yuse Claire. Magdebate na lang kayo para magkaalamanan kung ano ba ang sukat ng utak mong hayop ka. Ilang millimeter ba yung sukat ng utak mo? Kung kay Yuse Claire Castro, isang ruler, sa'yo, doon ka sa may talampakan ng ruler. Di ba mga kababayan ko? Bakit hindi na lang natin, kayong mga dides, kayong mga bobo. Mga bobo kayo, kita nyo, naniniwala kayo siya hindi marunong mag-laptop. Gusto nyong gawing presidente, hindi marunong mag-laptop. Nakakahiya! Diba? Nakakahiya yun. Nakakahiya. Sige tuloy. Aniya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community. Okay. Tingnan Lagi nyo. ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin. Tignan mo, sino ba ang kapansin-pansin na magsalita? Ikaw? Utang ina, Sara, pag nagsalita ka, parang may kausap lang akong grade 1. Hindi man lang ako mamamangha na, wow, shit. Diba? Meron tayong ganun Yung kapag ka nagsasalita, mga kababayan, mapapatunganga ka kasi talagang kakahangaan mo siya. Parang si Pangulong Bongbong. Pag nagsalita, mapapanganga ka. Ganyan, Pero si Sara, wala ito. Mga kababayan, pag nagsalita, okay. Walang kasensense. Walang kadating-dating. Wala kang mapupulot. Hindi madadagdagan yung kaalaman mo. Na kapag kinausap mo pa ito, baka siya pa ang makapulot sa'yo. Baka siya pa ang matuto sa'yo. Baka si Sara Duterte tumalino dahil sa'yo. Diba? Paano papatulan ni Atty. Claire yan? Pero syempre, si Atty. Claire yan. Kailangan niyang sagutin lahat ng mga banat niyan. Tuloy. Yan ang halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. Papansin daw na ugali. Papansin daw. Papansin daw si Yuse Claire. Wala. Yung mga sinasabi ng real talk, Sara. Yung papansin mo, tirang bahala. Walang kakwenta-kwenta. Dapat yung facts ang tirahin mo sa sinasabi ni Atty. Claire Castro. Parang yung mga banat niya sa'yo. Diba? Parang yung mga banat ni Atty. Claire, ganon. Yung mapapawaw kang, galing-galing talaga ni Yuse Claire Castro.
Baka nga kung ipahihintulot lang ni Bathala na maglaban kayong dalawa ni Yusek Claire Castro kontra sa'yo, hindi ka mananalo. Lalo na kapag kasama sa pag-uusapan yung debate yung dalawa. Putang ina, Sara, sa akin nga lang hindi ka na mananalo. Kay Atty. Claire Castro pa kaya? Wala na. Wala na. Sara, oo. Uwi! 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 Yun na lang ang mangyayari sa'yo. Buwakang ina ka. Uwi! 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 Ganon! Oh. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan. Sabi mga kababayan, no? Ang problema kasi sa kanyang ugaling papansin, nagdadala daw ng kahihiyan. Ating bansa. Kasi Kahihiyan daw sa ating bansa. Tanga! Kita nyo mga kababayan ko kung gaano katanga ito. Putang ina! Nagdadala daw ng kahihiyan yung ginagawa ni Atty. Claire Castro. Putang ina mo, Sara, mas nakakahiya ka. Bakit? Bubo ka. At hindi ka nga marunong gumamit ng computer. Hindi ka marunong gumamit ng laptop. Pangamputang inan ko, napakatanga. Oo. pag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Oh, kita mo? Ikaw, pag nagsasalita ka, ano? Nakakatuwa ba? Meron bang pakinabang ang Pilipino sa'yo? Putang ina, kung hindi ka magsisinungaling, iniisip mo pa yung sasabihin, at yung mga tanong sa'yo, malayo. Yung sagot mo sa mga katanungan ng mga nagtatanong sa'yo. Tanga mo. Ewan ko sa'yo, Sara Duterte. Ewan ko. Sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, Ay! para bang Ano? Tangina mo, hindi ka nga makapagsalita. Yung mga buong mundo nakikinig, oo. Puta, hindi ganyan ang pang-presidente. Kailangan pag nagsalita ka, kailangan pag rumibat ka, alam mo yung sinasabi mo, tuloy-tuloy, hindi yung para kang, putang ina, kung may lutang na literal, ikaw yan. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Talaga, lalapot talaga dugo mo dito sa tatanga-tanga na to. Idol ng mga bobo, mga mangmang, mga class E kayo. Hindi class A, class E. E. Ibig sabihin, ingot. yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila. Ang ina mo, hindi ka marunong sumagot. Mag-iisip, ikaw muna mag-isip bago mo pag-isipin ang buong mundo. Pinag-iisip mo na yung buong mundo pero ikaw hindi ka pa makaisip na sasabihin mo. Ngengot ka. Yung dalawa na lang, ano tayo, debate. Anong gusto mong debate? Debate. Debate. Utang ina, mga kababayan, mahina ito. Na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kawawa itong Pilipinas, sabi niya. Tanga, kawawa talaga. Kasi may vice presidenteng katulad mo. Unang-una, bobo ka, tanga ka. Ikalawa, eto pa. Yung tatay mo magnanakaw, ninakawan. Itong bansa, ninakawan mo rin. Kawawa talaga. Diba mga kababayan ko? Kawawa talaga. Tapos mananawagan ka, ikaw, Martin Romualdez, saldi ko kung totoo kayo, na para kayo sa bansa, magsalita na kayo kung ano yung totoo. Dahil sabi, master kayo. Kayo ang mastermind sa flood control. Tanga, Sara, kasama ka. Kayong tatlo, Martin Romualdez, Sara Duterte, saldi ko, pare-parehas lang kayo ng galaw. Pare-parehas kayong mga magnanakaw. Tangina niyong lahat. Tao pa mo ha! Bupo. Diba? Kasi ganito yung tagapagsalita. May sagot naman Tagapagsalita.
Hindi mo lang kaya. Oo, galit na galit sila kay Attorney Claire kasi naging tinik sa lalamunan nila. Yung pong dati na unti-unti na nila na nabibilog ang ulo ng maraming mga bobo na mga taga-suporta ni Duterte. Ngayon, nung dumating si Attorney Claire Castro, nung dumating kami, hindi na nila nagagawa yun. Diba? Naharang mga kababayan yung hype nila habang binabanatan nila si Attorney Claire, si Pangulong Bongbong. Naalala nyo ba yon? Hype na hype sila noon. Naniniwala yung mga tao noon kasi walang sumasagot eh. Akala nila yung mga banat kay Pangulo totoo eh. Dumating si Attorney Claire Castro. Dumating kami. Wala! Hindi na umubra. Kaya pinanggigigilan nila si Attorney Claire Castro. Si Libayan nga, araw-araw ang thumbnail niya at title niya, kung hindi yung mukha ni Attorney Claire Castro, yung pangalan niya. Diba mga kababayan ko? Gigil na gigil sila! Wala silang magawa, hindi nila kinakaya. Kahit anong hanap nila di ba? Yung nung nakaraan, gagawan nila ng issue si Attorney Claire Castro na siya daw yung may karelasyon na kapwa Yusik, di ba? Na sa kondo raw nagbebengbangan. Kundi ba naman mga tanga, laging kasama yung gwapong asawa niya. At wala ring kondo, si Attorney Claire Castro. Bubo talaga tong mga ito. Hirap na hirap sila. Nasirain talaga si Attorney Claire Castro. Hirap na hirap silang sirain. Si Yusek Castro nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026. Kita nyo? Ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Correct. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice-Presidente. Wala talaga, Attorney Claire. Ang sinusulong ng ASEAN, pagkakaisa, pagtutulungan. Ang tanong ko sa inyo, kailan nakipagtulungan yung putang inang Sara Duterte na yan? Leti Alyabo. Kailan adorasyon? Adorasyon, makinig kayo. Sagutin nyo ko Michelle Reyes. Kailan nakipagtulungan sa gobyerno ang pamilyang Duterte? Di ba wala? Isama nyo si Sara Duterte. Ni minsan, mga kababayan, hindi mga tumulong yung mga buwakang inang yan. Ni minsan wala tayong nakakitaan na tinulungan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sa buong termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ginawa nila, binanatan nila ng binanatan. Siniraan ng siniraan. Ginulo nila ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagnanais nila na ipalit putang ina itong luka-luka, si Raulo, bobo, tanga, mangmang na si Sara. Diba? Lynn Mariano, Putang ina yan, Nang makipagtulungan at makipag-cooperate. Yon. Dagdag ni Castro, ang utang ng Pilipinas naman na raw mula sa administrasyon ng ama ng bise na si FPRRD. Yun na nga yung sinasabi natin, paulit-ulit na lang yan Ipinost ko nga yan nag-viral na naman. Di ba sinabi ko, si Digong ang nagnakaw, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbabayad. Pinost ko yan nung nakaraang linggo yata, nakaraang 2 linggo. Nag-viral yan Galit na galit yung mga DDS. Ayun, pinagtulungan yung FB Facebook account ko. Edi pinaglalaban ko ngayon. Ay, nako, mga kababayan, Tito Waldo, that was I pick, paano? Gutom na ako. Magkita-kita na lang tayo mamaya uli. Kasi maghapon ako ngayon sa bahay, hindi ako aalis. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Ang kinamumuhian, ang kinasusuklaman, ang kinagagalitan,
at kinaiinisan ng mga DDS, wala pong iba. Mike Cervera. Oo, mga kababayan, ha? Oo, tanghalian na ho namin ni Jen Angeles. Masarap po ang niluto niya. Oo. So paano, mga kababayan ko? Tayo na! Maraming salamat po at manananghalian na. Our beloved Boss Mike Cervera.